Dapat itigil muna ang paggawa dito sa Pajero. Hindi dahil sa wala na akong resources or tinatamad na akong ayusin siya. Kailangan ko munang tumigil mga bossing dahil lahat ng kakailanganin kong gamit para dito sa Pajero hindi pa nadideliver. Lalong lalo na itong battery. Every time kasi napaanda rin ko siya or gagawa ko sa electricals, kailangan ko munang mag-charge ng baterya. Ang hassle, ang tagal pa namang mag-charge. Tignan nyo, ginamitan ko siya ng battery tester. Tapos, ang cold cranking amps niya, 110 amperes na lang. Mas malakas pa yung baterya ng motor. So, kailangan ko na talaga magpalit ng baterya. Kahapon nga pala, merong dumating na package. Yun nga lang, hindi ako nag-receive niyan kasi nasa out of town kami. Pumunta muna kami ng Batangas ng family ko. Bali sila nanay ang nag-receive niyan, kaya ngayon ko lang nabuksan. Ito nga pala yung jack stand na gagamitin. Bumili ako ng 2 set kasi nga para gusto ko maiangat na ng sabay yung harap at likod. Bali nung isang araw, nauna nang dumating yung crocodile jack na in-order ko. Yung low profile lang binili ko para kahit dun sa Honda City namin, magagamit ko. Tapos 3 tons na rin yan. Kaya magandang klase na. Bali itong jack stand na in-order ko, 2 ang laman yan, bawat kahon. Bali 4 na jack stand yan. Siyempre nga, para kapag gumagawa ako, nakaangat na yung harap at likod ng Pajero. Pero siyempre, gusto ko muna makita yung quality nitong jack stand na to. Ito yung jack stand ko na. Ito yung jack stand ko na ilang taon na sa akin. Hindi pa yata ako nag-vlog jack stand. Di ba yun? Sa tabo ng kalawang na. Pero ano kung i-compare ko siya rito sa binili ko. Pakapala ng materials, mas makapal to. Bakal eh. Tignan nyo. Kahit luma na tong akin, tignan nyo kung gaano kakapal. Itong bago, tignan nyo medyo manipis. Medyo alanganin ako rito sa payiging 3 tons. At dahil nga wala pa nga akong alam na gagawin dito sa Pajero at kulang pa lahat ng gagamitin ko, ang naisipan kong kalkalin itong electric motorcycle ko. Naisipan ko siyang lagyan ng battery monitor and analyzer. Kaya lang, hindi pa nga ako nakakapagsimula, merong nag-doorbell. Tignan natin, delivery pa ata. Tama nga ako, delivery ng Lazada. No isang araw kasi, umorder ako ng baterya. Ito i-deliver na. So syempre, mas priority kong gawin itong bagay na to. Siya nga pala, hindi yan battery ng Pajero. Battery yan nung Geely Okavango ko. Ayun yung nakikita ninyo. Kailangan ko na rin kasing palitan ng battery yan. Pero yung lumang battery ng Geely Okavango ko, plano ko naman siyang gamitin doon sa owner type jeep ko. Yan. Order natin to guys through Lazada. So hindi ito sponsored. Tapos naiugali ko na every time i-package ako na ganito, video ko para safety. Mamaya kasi may problema yung binili natin. Pag bumibili nga pala ako ng battery guys, nagiging ugali ko na i-testing yung battery gamit ang battery tester. Kung true rated nga siya. Yung mga gantong DIN 66 usually, mga nasa 700 cold cranking amps yan. Nakalagay naman yan sa battery label pero minsan wala kasing nakalagay. Pero pag testing ko, tignan nyo 939 amperes yung kanyang cold cranking amps. Ang taas nun. Kaya lang, may problema. Sablay yung Chinese. Kailangan ko na mas maliit. Hindi ubra yung DIN 66. Nakahang siya. Tumatama kasi siya dun sa bracket nung air filter housing. So hindi pwede to. Ito SM natin pumasok. Hindi siya kumakasya dahil dito. Nasa ibaba niya. Doon lang muna yung balik natin. Dahil hindi kumasya yung battery dun sa battery box ng Geely Okavango ko, eto, dinala ko na yung battery dito sa Pajero. Kahit na 3SM dapat ang nakasalpak na battery dito, since tinignan ko naman kanina kung ilang cold cranking amps nitong bago nating baterya, 900 cold cranking amps, malaki na yon mga bossing, halos kasing laki na rin yun ng 3SM na power. Heto at isasalpak ko na siya sa Pajero para matuloy-tuloy ko na yung paggawa lalong-lalo na sa electricals. Ang dami pa kasing kailangang ayusin.
kasi guys, maingay siya. Kamukha yung alternator belt. Patay mo muna. Turn off mo lang. Mukhang sa alternator belt tayo. Masyado siyang maingay. Tingnan nga natin. Malambot nga masyado. Ayun, halos kaya ko siyang pilipitin. Yun. Skip pa muna natin. Start ko. Ako na mag-start. Ikaw na. Okay. Yun. Wala na ingay. Dahil bagong palit yung battery natin, charge na rin natin para makita kung nag-charge ng maayos yung alternator. Bakit kami? Meron tayo itong voltmeter, multi-tester. Yan, 13.34 volts. Sign na nag-charge ng maayos yung alternator natin, which is good kahit matagal na itong Pajero na ito na natin yung maayos yung alternator niya. Tapos pinig ko yung compressor kasi walang aircon to eh. Pinig ko yung compressor kung gumagana pa. So ayun yung compressor natin guys, oh. Makikita nyo. Ayun. So mas kita siya rito. Ayan. Ito ngayon yung wire niya, hinugot ko muna para matesting ko kung gumagana yung clutch compressor. Okay? So, tignan ko muna kung okay to. Kami paki-videohan ko. Makikita nyo kasi nasasabay sa ikot yun. Dito kailangan. Ito, didikit ko lang to sa positive terminal ng battery. Tapos makikita natin kung gagana ng maayos yung compressor. Wala kasing lamig eh. Malalayan mo na lang. Ayan, dyan. Naharap kasi yun. Yan, kung nakikita nyo umiikot diba yung belt, yung pulley. Pero yung nasa unahan niya, hindi umiikot. So ididikit ko lang tong wire na to. Titignan natin ha. Yun. Nakita nyo gumagana. Dali. Daliri ko yung nakikita nila. Yan. Sige. Yan. Lapit mo. Yan. Okay ngayon, ididikit ko guys yung positive ha. So, sign na good pa yung ating compressor, yung clutch compressor gumagana pa. Tinitignan ko rin dito eh. Try mo nga muna buksan yung aircon natin. Marunong ka ba? Ako na. Buksan ko lang sandali yung aircon guys ha. Wala kasing lamig to eh. Ay, nakatanggal yung ano. Mami! Lika! Kabit mo nga yan, yung climate control. Kabit mo yan. Sige. Yan pa ganyan, no? Tulak mo, ilapit mo, ikaw magkabit. Hindi ko maitulak dahil isang kamay lang ako eh. Hindi mo naman mapagpapalit yan dahil magkaiba na size yung socket niyan. Yan. Okay. Yan. Sige, diin mo. Hanggang mag-snap. Tsaka to. Sige yan. Yan. Okay. So, ito. Turn on natin yung aircon. High. May hangin, pero walang lamig. Wait. Yan. Okay. Try natin, tingnan natin. Sige, bitaw mo na yun dyan. Try natin kung ano, kung may makikita tayo dito sa kanyang filter dryer. Kanina sinubukan na natin kapag dinidikit yung yung wire dito sa positive, umiikot yung ating clutch. Tingnan natin ngayon. Kaya makikita nyo
Wala tayong nakikita dun sa side glass ng filter dryer. Ayan wala. So, siyempre, dahil nga matagal na natin itong sasakyan na to, panigurado wala itong Freon. Pero, maganda kasi dire-diretso kasama yung test, leak test, Freon, cleaning, lahat. Baka yung mga bossing, kung ano pa yung pwede natin gawin dito sa Pajero. Sa ngayon, focus ko muna, mapaandar siya, mapatino muna yung andar niya. Pag okay na, saka natin siya i-pabiyahe, itatakbo.